Binigyan ng 72 hours ng Kamara si Senator Laila de Lima para sagutin ang isinilbi nilang show cause order. Kaugnay ito ng umano'y pagpayo ni de Lima sa kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig ng Kamara ukol sa bilibid drug trade. Pero hindi raw ito sasagutin ng Senadora. Samantala, imposible raw na mapaaresto ng Kamara si de Lima kaugnay nito matapos mag-usap ang liderato ng Kongreso. May report si Jam Sisante. Mismong sina House Majority Leader Rodolfo Fariñas at Justice Committee Chairman Reynaldo Umali ang nagdala sa Senado ng show cause order para kay Senador Laila de Lima kanina. We're giving Senator de Lima 72 hours to answer this show cause order. Kung mag-reply man siya, then we will have to probably go through the process of determining whether the explanation is sufficient. Pinagpapaliwanag ang senadora tungkol sa kanyang pagpayo sa kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig ng House Justice Committee tungkol sa drug trade sa bilibid. Sakaling hindi sumagot si Senador de Lima o hindi makontento ang mga kongresista sa kanyang paliwanag, malabo raw na ipaaresto pa siya ng Kamara. Napag-usapan na kasi kagabi ng liderato ng Kamara at ng Senado na papahalagahan nila ang interparliamentary courtesy. Sa ngayon, hindi na option yun after nag-usap kami kagabi. Siguro before nag-usap kagabi, it was one of their options. But as I said, iniiwasan natin yung iniwasan namin yung magkaroon ng konfrontasyon between the Senate and the House of Representatives. Sa halip, posibleng papanagutin ng Kamara si de Lima sa tatlong paraan. Ang pagsampa ng criminal complaint dahil sa pagpigil sa isang tao na tumestigo o paghimok sa isang tao na huwag sumunod sa utos ng ahensya ng gobyerno na ipinagbabawal sa revised penal code. Ang paghain sa Korte Suprema ng administrative case para sa disbarment ni de Lima at ang paghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee para sa disorderly behavior. Hindi pa natatanggap ni de Lima ang show cause order pero sabi niya hindi niya raw ito sasagutin. Paninindigan daw niyang tama ang payo niya kay Dayan. Mula nang nagsimula yung House inquiry na yan, hindi ko na po yan kinikilala. Wala po silang jurisdiction over me. Isa po akong sitting senator at dahil nga po dun sa palagi kong sinasabi na alam ko naman kung ano ang patutunguhan ng inquiry na yan. Talaga namang talaga namang kangaroo court yan. Handa si de Lima na harapin na anumang kasong isasampa laban sa kanya sa anumang ahensya. Haharapin ko po yan lahat. Ang problema lang nga ngayon, yung the way they are doing it ay talaga namang mali dahil nga sa sobra nilang mawalang galang sa akin. As a woman, as a human being, they've been violating my rights. And then, magdidemand sila ng respeto. Muling nanindigan si de Lima na wala siyang tinanggap na drug money sa pamamagitan ni Dayan o sinuman. Gayunman, naghahanda raw siya para sa anumang posibilidad. Naisip ko na lahat yung worst scenario. Ikukulong. That's the worst scenario and probably worse than that. Sana naman, wag naman ako nilang patayin. Para meron pa naman akong konting laban. Kasi if they bury me, they will bury the truth. At sa kabila ng pagsasalita laban sa kanya ni Dayan sa Kamara, hindi raw magsasalita si de Lima laban sa kanya. Naiintindihan daw niya na may rason ito kung bakit ito napilitang magsinungaling para idiin siya. Kahit ganun ang ginawa ni Ronnie Dayan sa akin, hindi po ako yung klaseng tao na sisiraan ko ang isang tao na naging bahagi ng buhay ko. That's not me. Hindi ko gagawin yan sa kanya. Kami lang nakakaalam kung ano yung naging relasyon namin. Kami lang nakakaalam. Alam niya kung sino yung may kasalanan, kung bakit natapos na yung relasyon na yan. Jam Sisante, GMA News.